Good morning mga ka-builders. Madaling araw po ngayon. Araw po ng linggo, mayroon po tayong isa site visit po dito po sa San Rafael, Bulacan. Ito po yung Prime World Enclave. Ayan, yun po yung subdivision po. So hindi ko alam kung ano po yung developer nila, pero yan po ang Prime World Enclave Subdivision. Dito po yan sa Kaingin, San Rafael, Bulacan. So mga ka-builders, yung site visit po natin na gagawin ngayon ay ipagpaplano doon sa house improvement na ipagagawa ng may-ari. So dahil nga po sa okay na yung kanilang bahay, naka-tiles na po yung loob, mayroon nang ma-partition yung kwarto. So ang gusto ng may-ari, modern design, yung kanilang bahay. So, extension po sa likod at saka sa harap yung gagawin natin. Pero, hindi ko pa po nakikita. Tara, pupuntahan natin. At bibiyahe po kami ngayon. Okay? Ayan mga ka-builders, nandito na tayo sa Prime World. Ayan, ito po yung Prime World. Ayan. Ito po yung Prime World Enclave. Ayan. So, dito po yung ating project. O, dito po yung ating isa site visit para po sa susunod na projects. Actually mga ka-builders, hindi pa naman to gagawin, kundi paalis kasi yung may-ari, kararating lang niya galing ng ibang bansa. So, kailangan ma-site visit na natin para nang sa ganun, ay malaman natin lahat ng mga ipagagawa niya in actual na nandito kausap natin siya. Ayan. So, ayan na nga mga ka-builders. Ayan na po yung sasakyan nila at susundan na po natin. Alam niyo mga ka-builders, medyo malayo-layo to. So sa bagay, sanay naman tayo ng malayo yung project. O kahit saan po pwede tayo basta naaabot ng sasakyan natin. O kaya ng mga tao natin na magtrabaho sa malayong lugar. Okay? So ayan na nga po, papasok na sa gate. At ngayon naman mga ka-builders, nandito na tayo sa kanilang unit. At nandito naman si Sir. Ayun. Hello, sir. Oh, yun. W from Kuwait. Oh, yun. Okay, ayan mga ka-builders, tara, pasukin po natin yung kanilang unit. So mga ka-builders, sa nakikita ko pa lang, pagpasok ko dito sa kanilang unit, ay napakaliit po ng kanilang receiving area. So yung sala po nila, eto lang po siya. Tapos yung dining area, wala pong space para sa dining area, o dito baka dito sa ilalim ng hagdan. So, wala malayo talaga. So, kaya kami nandito mga ka-builders para pag-usapan nga po at gusto mangyari ni Sir ay ma-extend ito. Itong likod, magkaroon ng extension. So, para sa magiging kusina niya at saka yung sa magiging dining area niya. So, ayan mga ka-builders, kung nakikita po ninyo, naka-slab po ito. Yung bubong niya dito sa likod, abang na po siya para sa second floor, kaya inislab na po yan. So maganda yung position o yung pwesto ng pagkaka-slab nila. So magiging matibay lang po yung slab na yan dahil nga po sa magkakaroon tayo ng asintada rito, diretso sa wall, o diretso sa ceiling o doon sa slab. Ayan. So yung pong boundary ng property nila. Tapos itong mga ka-builders na to, itong lugar na yon, doon magkakaroon ng CR. At ito naman lugar na ito ay titibagin namin, yun sa may lababo na ito. Ayan. So titibagin po namin yan para maging maluwang yung kanilang receiving area kasama na yung dining area. So yun. At ito na nga po, itong part na to, mawawala po yung lugar na yan, itong dingding na ito. Yan, madidemulish po lahat yan. Tapos dito naman sa kabilang side, dito po ilalagay yung magiging CR. Ayan. Yung CR po dito is maliit lang, as in CR lang talaga. Yung mayroon lang magamit kapag sa oras ng pangangailangan. Tapos hindi naman po pwede mag-shower dyan at malaki naman po yung shower dito sa taas. Ayan. So akyatin naman po mga ka-builders. Akyatin natin at nang makita naman po natin yung itsura ng itaas. Ayan. Okay mga ka-builders, ito nakikita po ninyo. Pagpasok pa lang gawing kanan, ito na po yung kanyang CR. Ayan. Ito yung CR niya.
So, ang gagawin lang dito mga ka-builders ay itatiles sagad sa kesame. Ayan. So, dito naman sa isang kwarto, kompleto na siya. Mayroon ng butas yung kanyang window type aircon. Tapos, chinecheck po natin. Ayun. Yung kesame po, ayan, siguro kailangan lang i-repair o palitan. Ayan, dahil ang gusto nga ni Sir ay mapaganda. Ayan, so pwedeng palitan namin ng PVC panel. Ayan. So, chinecheck na rin natin lahat kung kinakailangan talagang palitan. Ayun. So, kailangan talagang palitan dahil nga po sa putok-putok. So, ma-check na rin natin yung framing niya kung okay at medyo matibay na kayang saluhin yung ano, kaya siguro ganyan nag-crack. Baka medyo mahina lang po yung taas. Ayan. O mahina lang yung pagkaka-frame. Ayan. Kaya lumundo at pumutok sa bagay. Dahil sa init nga po ng panahon, kahit anong mangyari talaga, puputok at puputok yan. Lalo't kung wala namang ventilation. Okay mga ka-builders, so yun nga po ang pinag-uusapan namin ni Sir regarding dito sa loob. So magkakaroon ng kornisa siya. Tapos papalitan ng kulay at saka yung screen. So, balik tayo sa baba mga ka-builders. So, ayan mga ka-builders, nandito na tayo sa baba. Eto mga ka-builders, pinag-uusapan namin dito ni Sir na gusto niya magkaroon dito ng bar counter. So, sa totoo lang, maliit yung lugar nila. So, ako na nag-suggest na dito sa ilalim ng may hagdan, gagawa rito ng bar counter. Tapos yung pinakailalim ng hagdan, pull out. So, ngayon, ito naman, titibagin namin to at dito magkakaroon ng dining, tapos ito sa CR. So katulad nga ng na-discuss ko kanina na ito yung lugar kung saan ilalagay ang dining area, tapos doon naman yung TV console. So magkakaroon ng mga cabinet, tapos ang gagamitin natin dito is aluminum. Ayan. So, ito, lahat po ito, madidismantle po lahat yan. Sisirain po lahat yan. At ito, itatakpan po ito. Dahil may CR nga po dito. Ayun. So, yun mga ka-builders, ito. Ayan, kung makikita po naman ninyo. Yun, lugar na yun. The same lang po nun yung gagawin nating extension. Dahil hindi po sila pwedeng magbubong dyan. Dahil yun na nga po, may slab na. So, halos ganyan lang po talaga ang magiging disenyo niya. Tapos naka-adjust naman ng konti dyan para dun sa inner gutter. Yun. So wala po talagang magiging yero na bubong dahil puro slab na yan. Abang na yan sa susunod kung sakasakali pag dumating yung time. So abang na yan para sa extension ng second floor sa likod. Ayan. Ayan mga ka-builders. So ayan. Labas naman po tayo, doon tayo sa harapan. Ito mga ka-builders, yung plano po dito sa harapan is bakod lang. Wala po talagang bubong. So, ang extension po dito, gawa nga ng required ng developer, is same lang ng ganito. So, see-through po siya. Tapos, yung property mo, magkabilang side, kailangan bakuran mo siya ng halos 1.5. So, ayan mga ka-builders. Gawa nga po ng yung developer dito ay hindi pa po talaga pinapayagan sila na makapag-extend na halos masasakop mo yung o babaguhin mo yung itsura ng harapan ng bahay. Ayan. So mga ka-builders, dito dahil nga sa gusto ng may-ari maging maayos, so kasama na rin dito yung paglalagay namin ng grills sa lahat ng bintana maging sa likod. So, ayan nga mga ka-builders, at gusto ko sana na masimulan to. Kaya lang mga ka-builders, Hindi pa namin pinag-uusapan, gawa nga po may mga project tayong nauna na. So kaya schedule natin si Sir. So kasi wala pa naman kuryente, pero madali na raw dito magpakabit ng kuryente. Ayan. Saglit lang daw. So pwede nating schedule na, no? So gagawa ko muna ito ng floor plan, ng plano, ng design, para ho nang sa ganun makita niyo yung pinaka floor plan niya. Dahil sa taas wala naman masyado tayong gagawin, mga kornisa lang additional saka sa tiles, CR. Tsaka ito. Oho. So front and back extension.
Pero fencing lang naman dito. Tingnan. Tapos, sabay na rin natin yung mga grills. Yun lang. Ay, yung mga pinto mo sa taas. Okay na ba sa inyo yun? Siguro sir, gusto ko rin Solid. palitan yun eh. Ano Saka bang, dito, ito lang muna siguro. Yung nasa unahan. itong front door. Itong front door. Kasi sa likod, wala naman eh. Wala na. Tatanggalin Una na yun yun. eh. Oo. Ito lang siguro. Okay. Si Sir, nagbigay pa si Sir ng pan-Jollibee, oh. Thank you. Bukod sa panggasolina, may pan-Jollibee pa si Sir. Okay, thank you. Thank you. Thank you. God bless, boss. Sige po, sige po. Thank you, sir. Sige po sir, ingat po kayo. God bless po. Nawa po magawa po natin yung project natin. Okay? Maraming salamat sir. Ingat.